pa ba may share ko sa inyo? Yan. Hello! Ito na naman po kami. Maganda yung araw. Lalabas-labas. Yan. Ang tagal kong hindi nag-video ng ganito. Puro ako laro. Saka ilang araw din kasing sakit, ganyan. Kasi sa panahon, siguro naninibago ako sa klima. Tapos, yun nga, nag-take ng vaccine. So, yan. Kahit ngayon, meron akong meron pa akong sipon. Kagabi malamig. Ngayon, kailangan ko magpaaraw. Magpaaraw ng aking alaga. Kasi lagi kami nakakulong sa bahay. Kahit mainit, naka-jacket, no? Kasi mahangin. Mahangin. Dito tayo sa dito na kami sa park. Yan. Talagang nakatapat kami sa araw. Yan. Para arawan man lang kami. Puro na lang malamig. Tapos yung gumagamit ng heater sa bahay, yung sakit sa katawan. Diba? Nagkakaano na tayo. Nagkakaroon na tayo ng sakit. Dito na ako nagkakasakit-sakitin eh. Sakit-sakit. Diba? Yan. Siguro na nandibago ako sa katawan ko dahil yung first dose ko ng vaccine, yan, may effect siya sa katawan. Nung in-inject ako, hindi naman maramdaman yung in-inject ka, parang wala lang. Pero after ilang minutes, yung mga 30 minutes on 1 hour, yan, mararamdaman mo na yung bigat ng ayong balikat. Ito yung kaliwa, kasi kaliwa yung pinapa-inject. Kasi kung ano yung ginagamit mong madalas, yung kanin yung aking ginagamit, dito ka sa kaliwa. Kasi pag dito hindi ka makakatrabaho, mabigat. Medyo syempre may trabaho pa din ako, kasi kasama ko yung alaga ko, na siguro kaya ako parang nagkaroon ako ng sinat every gabi, 2 gabi. Kasi napapwersa yung katawa, yung braso ko dahil inalalayan ko. Pag naglalakad yung alaga ko, nandun yung pwersa. Maglalakad siya. Kaya ganun. Hindi ka makapagpahinga. Kasi kailangan kasi dito, mag-rest ka talaga pag na-inject ka ng vaccine. Yan. Pero dahil kami, no choice, na may trabaho kami, ganyan. Depende naman din yun sa tao kung malakas ang resistensya, malakas ang immune system. Ako siguro mahina na yung immune system ko kasi isa na rin yung dahilan yung kulang ka sa tulog, lagi kang napupuyat, siguro ganyan, kaya kulang tayo sa immune system. Yun lang yung experience ko sa first dose vaccine. Isa pa lang yun, may pangalawa pa yan, babalik pa ako. Paano na lang kayo sa pangalawa? Diba? Kasi yung mga nababalitaan kong mga friend ko, dun sa pangalawang vaccine nila, ay dun sila nagkakasinat. Ako first dose pa lang nagkasinat na ako, sila hindi pa. Ano lang, masama lang yung katawan, bigat, yun lang, pero hindi naman sila nagkasakit. Kaya, ano lang, ipagdadasal ko na lang, sana maging okay ang iba, okay ako. Kailangan tayo maging malakas, lalo pag nasa malayo tayo ng pamilya. Takot ako ma-hospital. Diba? Kailangan tayo magpalakas, tiwala. Yan. Kailangan lang kasi natin magganyan. Kasi dito kasi
priority talagang magpag-vaccine ka. Kasi halos dito nagpapabaksin na eh. Ayan. Dito sa Israel. Ngayon, araw ng Sabado, Shabbat Day, makikita mo lang ang mga nandito mga bata, naglalaro, ganyan. Tapos yung iba nagpipiknik, pero ngayon wala masyadong tao. Nasa bahay pa kasi yung iba, nag-aalmusal, nagsasalo-salo. Ganyan kasi sa kanila pag Shabbat Day, sama-sama talaga sa table, almusal, magdadasal. Yun, ganun sa kanila. Tapos mamaya pag afternoon, nandun na. Yung iba nagbabasa ng magazine. Yan, bawal silang gumamit ng mga gadget. Babasa ng magazine, ganyan. Nagbabasa ng Bible. Tapos mga bata naglalaro, pupunta ng park. Ayan, ang sarap ng pakiramdam ng init. Init dito kasi masarap yung fresh yung init. May hangin siya kaunti. Ayan, paaraw kami ng aking alaga kasi ang alaga ko inuubo yan. Pag masyadong malamig, inuubo siya. Nakon? Yun na? Nakon? Okay. Ito ba may share ko sa inyo? Yan. Mamaya pala pupunta yung mga iba kong kaibigan sa bahay. Gusto nilang, yung isa ko kasing kaibigan, naiinip din sa bahay sa kanila, kaya gusto nilang pumunta, makipag-banding, yan, dadalang pagkain. Mamaya pupunta sila sa bahay. Sa amo ko naman basta pwede naman pumunta sa bahay, bumisita. Basta lang magpaalam, ganyan. Ganyan lang naman. Tapos may yung nakaraang may pinakita kong box sa inyo na yung puring, may mga ngayon. Pumunta yung amo ko kung nagbigay din ng chocolate ulit, mga pagkain, mga fruit, mga tamis for kids. Hindi niya naibigay ng maaga kasi hindi sila nakapunta ng sila kasi ngayong anak niyang isang maliit na bata, nakabidud. Yun, hindi pwedeng lumabas. Ang bidud kasi pag halimbawa mayroon kang sa school, kunyari sa school, kaklase kang may COVID. Ibig sabihin, siyempre, nakasalamuha mo siya. Ikaw din, mag-i-stay ka din sa loob ng bahay. Hindi ka lalabas. Yun ang tinatawag na bidud. Kasi baka iti-check ka nila, kung baka iti-check ka ng doktor, kung baka meron ka din, ganyan. Kaya hindi sila nakalabas ng 1 week. Ganun ang sinasabing bidud. Kunyari, may nakasalamuha kang merong effect na COVID yan. Maano ka din. Magagarantin, yun yung tawag sa atin. Sa kanila, bidud ang tawag. Kaya late niya naibigay yung ang regalo niya, ang pagkain, yung araw ng purim. Late niya na naibigay kasi hindi sila nakapunta. Nakapunta lang siya saglit kagabi para magkatid ng pagkain namin for Shabbat. Marami sana akong kakainin. Hindi pa ubos yun eh. Yung isang box na yun. Kasi hirap kainin pag mga chocolate. Parang yan. Diba? Yung mga Israeli dito, mahilig sila sa mga sweet foods. Yan ang napansin ko. Pag mga holiday, puro pagkain.
Bud Light, how's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateur. Yun na. Rotsa. Rotsa open. Rotsa open. Po. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you.